Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia sa Malakay, chapter 1, verse 1 to 14. Romans 13, verse 10. Sinabi ng banal na kasulatan, love is the fulfillment of the law. At sanahan, ang sabi roon, katulad ni Pablo, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ikalawa, ibigin mo yung kapwa. Ang mayroong pag-ibig ay hindi naglalamang sa kapwa. Kaya huwag tayo magkaroon ng pagkakautang sa kapwa, kundi magkaroon tayo ng pagkakautang ng pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang kapunuan ng buong kautusan. So dito po sa ating binasa, Malakyas, kabanatang 1 hanggang talatang 1 hanggang 14. Pinairal ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Tiniyak niya na inibig niya ang mga tao simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ngunit dito sa kasaysayan, ito ay pinapakita ng Panginoon ng kahinaan ng tao na tiniyak niyang iniibig niya ang bayan ng Israel at tinitiyak niya rin na siya rin igaganti ng mga Israel na pag-ibig sa kanya. Subalit dumating ang panahon na nagduda ang Israel sa pag-ibig ng Diyos. At dahil sa kanyang pagdududa, second best na lang ang binibigay nilang pag-ibig niya sa Panginoon. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na tira-tira na lang ang sa Diyos. Tira-tira na lang ang sa Diyos. Dahil second best ang binibigay nila sa Diyos, natural, ang ibig sabihin nun, tira-tira na lang ang kanilang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. At itong relasyong ito ay makikita natin sa relasyong pagtao. Kung mahal mo ang isang tao, walang malaking sakripisyo para sa iyo na nais mo, ibigay mo sa kanila at ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Binibigay mo ang iyong best time, binibigay mo ang iyong best efforts, at binibigay mo talaga ang iyong best commitments dahil minamahal mo ang isang tao. Kaya ang layunin natin sa umagang ito ay upang ating itigil at iwasan ang ating pagbibigay ng tira-tirang pag-ibig sa Diyos. Paano? At least mayroong 4 na paraan na ating makikita sa talatang ito. Unang paraan upang matigil natin ang pagbibigay ng ating tira-tirang pag-ibig sa Diyos. Una, itigil na natin ang tira-tirang pag-ibig. Itigil na ang ating tira-tirang pag-ibig. Ito'y mababasa natin sa mga talatang 1 hanggang 5. Babasahin ko muli. Ang pahayagang salita ng Panginoon sa Israel sa pamagitan ni Malakyas. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Kayo ba inyong sinasabi, paano mo kami inibig? Hindi ba si Esau ay kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon. Kayo ba inibig ko si Jacob? Ngunit si Esau ay aking kinamuhian at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Kung sinasabi ng Edom kami nawasak, ngunit muli namin itatayo ang mga guho. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maaari silang magkayo, ngunit aking ibabagsak hanggang sila'y tuwaging masamang lupain. Galit ang Panginoon sa bayang ito magpakailanman. Makikita ng sarili ninyong mga mata at inyong sasabihin, dakila ang Panginoon hanggang sa kabilang hangganan ng Israel. Itong bagay na ito na ang Diyos ay nananawagan nangyari sa bayang Israel ang panlalamig nila sa Diyos. At dahil sa kanilang panlalamig sa Diyos, hindi na nila ginagampanan ang kanilang totoong pag-ibig sa Diyos. At nakikita ito ng Panginoon, kaya dumating sa kanila ang mabigat na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Malakyas.
Ang sabi sa Ingles, kung ating titignan, the oracle of the word of the Lord to Israel through Malachi. Yung salita kong oracle dyan, sa ibang salin ay pasanin. Ang pasanin ng salita ng Diyos na dumating sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Mabigat ang pasanin ito. Na para makita natin ang kabilang konteksto ng kalagayan ng Israel, kung paano nila tinalikuran ang kanilang pag-ibig sa Diyos, tignan natin ang kakontemporary o kasabayang propeta ni Malakias sa ibang bahagi. Ito ay kay Hagay. Ito po yung paglalarawan ng kalagayan sa buhay ni Hagay dito at kalagayan ni Malakias. Tingnan nyo ang sabi sa Hagay chapter 1 verse 1 to 7 para makita natin kung bakit nila tinalikuran ang pag-ibig nila sa Diyos at dumating ang mabigat na salita ng Diyos sa buhay nila. Ganito ang sabi sa Hagay, so Hageyo, chapter 1, verse 1 to 7. At sabi po ganito, nang ikalawang taon ni Haring Dario ng unang araw ng ika-6 na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Huda at kay Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pare. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Nang magdagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon na mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakay. Sa kabilang bahagi po ng pagpapay ng Propeta Hagay, ang kalagayan po ng Israel sa panahon ni Malakias, wala silang panahon sa pagpapagawa ng templo. Nagkanya-kanya sila ng lakad, ang kanilang sariling bahay, ang kanilang pansariling kapakanan, ang kanilang tinitignan, at tinatayuan nilang ng magagarang mga bahay, samantalang ang templo ng Diyos, tiwangwang. Tiwangwang. At hindi lamang yun, ang sabi pa ni Malakias, ang kanilang mga handog ay mga bulok. Kaya ang kanilang pag-ibig sa Panginoon ay tira-tira lamang. Nang ulitin ko po yung oracle of the Word of God. Hindi sinabing oracle of God, but oracle of the Word of God. Sa ibang salin po yung oracle dyan, ang pasanin, ang mabigat na salita ng Diyos ay dumating sa kanila sa pamagitan ng Propeta Zacarias. Amen, Malakias. Sa makatwid, yung oracle dyan ay pasanin, salita ng Diyos para sa bayang Israel dahil sila ay nagkakasala, sila ay makasarili, sila ay nagpabaya sa templo ng Diyos. At sa ating panahon, hindi po templo itong bahay ang pinababayaan, kundi ang ating sarili, sapagkat tayo ang templo ng Diyos. At pinababayaan natin ito. Kaya kung masakit man, mabigat man ang mensahe, kailangan itong dumating sa bawat isa ng mga tao ng Diyos sapagkat kinakailangan. First Corinthians 6:19-20, ang sabi rito ng Diyos magitan ni Pablo, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo binili ng isang halaga, kaya luwalhati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Na isa pong bagay na ating pagpapatibay
at pagsasayos ng ating buhay Kristiyano ay ang ating pagmamalasakit sa pagsamba natin sa Diyos. Ang pagmamalasakit natin sa buong templo ng Diyos walang iba kundi ang Iglesia. At bawat pagtitipon natin, tayo sinasangkapan para tayo mismo ay makagawa sa pagpapatibay ng Iglesia. Pero ito po ay napapabayaan ng mga Kristiyano. Kaya nga, yung oracle of the Word of God, ito yung sagot ng Diyos sa kanilang kasalanan. Unang-una, ang sabi rito sa verse 2 na ating titignan, inibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinabi, paano mo kami inibig? Paano mo kami inibig? Hindi ba si Esau, sabi ng Panginoon, ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko si Jacob. Now, ito po yung sinabi ng Panginoon, inibig ko kayo. For 100 years, simula nang sila po ay ma-exile sa Babylon, hindi nagpabaya ang Diyos sa kanila. Sa lahat ng kanilang problema, tiniyak ng Diyos na may pakita ang kanyang pag-ibig sa kanila. Pero nung sila dumating, nakauwi na sa kanilang sating bayan, hindi nila inibig ng Diyos, hindi nila inatupag o binigyan ng halaga ang templo ng Diyos. Kumisan tayo din ganun eh. Tiniyak natin na tayo din ay inibig ng Diyos before the foundation of the world. At sa kanyang takdang panahon tayo, kanyang tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo, then we receive forgiveness. Tayo po ay napatawad, tayo ay binagong tao, dinigtas tayo ng Diyos, at habang tumatagal ang ating paglilingkod, ito ang ating ginagawa, nagpapabaya tayo sa ating templo. Mas mahalaga sa atin ang iba, mas mahalaga sa atin ang ating pansariling kapakanan, at hindi na natin nabibigyan ng totoong pagtuon sa espiritual na bagay ng ating buhay. Kinutya pa nila ang Panginoon. Kailan mo kami inibig? Ha? Ganun ba sasabihin natin sa Diyos? Lord, kailan mo ko inibig? Pero, the way na ating thinking at ang ating relasyon sa templo ng Diyos ay makikita natin, kinukutya din natin ang Diyos. Di ko kailangan ng Diyos. Dito kailangan ko ito. Kailangan kong masustentuhan ko ang aking pangangailangan. Paano nga ba inibig ng Diyos ang Israel? Bayan Israel. Deuteronomy 7, verse 6 to 8, ganito ang sabi. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ni Moses kanila, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan sapagkat kayo ang pinakamakaunti sa lahat ng mga tao. Kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ng Paraon na hari sa Egypto. Paano daw inibig ng Diyos ang bayan ng Israel? Inibig sila ng Diyos ayon sa kanyang sariling kasiyahang kalooban. Hindi dahil sila'y marami, hindi rin dahil sila'y makakaunti, kundi sa lahat po ng bayan, sa buong daigdig, sa balat ng lupa, hiniran niya ang bayang Israel para maging kanyang pag-aari. Hindi dahil mayroong nakita sa kanila, kundi niloob ng Diyos sa kanyang sariling kalooban na sila'y ibigin. Ngunit minaliit nila ang pag-ibig nito ng Diyos. Na paano din tayo inibig ng Diyos? Bilang Kristiyano, paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Now, isang salita lang, solba na lahat ng paraan ng Diyos ang pag-ibig sa isang Kristiyano.
Romans chapter 5 verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Alam natin yung pagkamatay ni Kristo, hindi lang dumating, sumulpot si Kristo para mamatay sa cross. Alam natin ang pinagmulan from eternity past, sa decree, plano ng Diyos para sa ating kabubuti, nangyari lahat na si Kristo ay mamatay sa cross. At alam natin kung ano pong proseso yun. Samantalang tayo makasalanan pa, hindi dahil ikaw ay marunong magbigay noon, mapait ka sa mga tao, kaya ikaw ay pinaburan ng palaligtas. Hindi. While you are yet sinners, pinili ng Diyos na ikaw ay kamatayan ni Kristo. Kaya kaligtasan natin, hindi sa ating gawa, kundi kamatayan ni Kristo. Kalooban ni Kristo na siya ang mamatay para sa ating bilang kapalit. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Pero kadalasan yung templong ito, at the same time, yung templong ito na iglesia, pinababayaan natin. Meron tayong mas binibigyan ng panahon. Sa araw ng pagtitipon, ang dami nating palusot. Pero yan ang nagpapakita, ikaw ay nagbibigay ng tinatirang pag-ibig sa Diyos. Tinatirang pag-ibig sa Diyos. At kinukutya mo ang pag-ibig ng Diyos. At hindi lamang kinukutya ang pag-ibig ng Diyos, minamaliit pa ang eleksyon ng Diyos. Ang pagpili at paghirang ng Diyos. Tingnan nyo sabi sa verse 3 and 4. Ngunit si Esau ay aking kinamuyan at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasilaan at binigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Pero tingnan natin sa nauna pa, yung kasunod. Gayon may inibig ko si Jacob. Itong mga tao ito, ipinakita niya kung paano inibig sila. Ikinumpara sila kay Jacob. At si Esau, ikinumpara sa buong bayan ng sanlibutan. Na sa dami-dami ng bayan ng sanlibutan, pinili niya ang Israel. At alam natin ang ugali ni Jacob, matulungin, mabait, masunurin sa ama. Ganyan po ang sanlibutan. Normal sa kanila yun. Pero si Jacob, mandaraya, supplanter, deceiver, sinungaling. Pero inibig ng Diyos. Ganon din tayo, tambak ang ating kasalanan. Yet, God chose you. Pinili ka ng Diyos. Pero tignan natin ang pagkakapili ng bayang Israel. Ibig sabihin, ligtas silang lahat. Ano ko sinasabi ligtas? Sapagkat ang pagkakapili sa kanilang pagkakahiran sa kanila ay national, not individual. Pambuo, pangmaramihan ang pagpili sa kanila mula sa maraming bansa sa buong daigdig. Hindi individual. At ang kanilang pamana ay earthly blessing. Ang lupang kanan at hindi panlangit o eternal salvation. Dapat natin tignan yun. Yun, yung pagpili ng Diyos sa Israel, lumalarawan yan sa pagpili niya sa atin individually. Na hindi ang ating pamana ang lupa, kundi yung pamana natin ay eternal salvation. Paano tayo pinili? Ephesians chapter 1 verse 4. Diba? Ephesians chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago pa itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, yung pong pagkakapili ng Diyos sa bayan ng Israel ay nasa solidong foundation. Anong foundation yun? Ang kanilang pagkakapili. Ang pagkakapili sa kanila ay nasa pundasyon sa historical foundation. Historical foundation. Yung po yun. Dapat nilang malaman na sa buong kasaysayan ng buhay nila, kasaysayan nila ay tungkol kay Jacob at kay Jacob na si Jacob ang minahal. At sa atin din naman, ano po ang foundation ng pagkakapili ng mga Kristiyano? Ang solid foundation ng redemptive history. Simula pa lamang sa Genesis, doon ang foundation natin.
na meron siyang hinirang si Abel. Meron siyang hinirang si Seth. At sumusunod-sunod na may hinirang na bayan. Ganon po ang foundation natin. Sa kasaysayan ng katubusan, doon po nakasalig hanggang sa pagdating ni Kristo at siya muling nabuhay ang ating kaligtasan based on that redemptive history. Hindi po basta historical lamang na foundation ng pantaong historical. Pero ito ay redemptive history. Individual ito at hindi national. Kaya na makita natin, mayroong Jacob, singular, and Esau, singular din. Yun ang pagkakapili sa atin. Nakita niyo sabi sa Romans chapter 9, verse 11 to 16. Tumutukoy nito sa Kristiyano, hindi sa national Israel, kundi sa spiritual Israel na ito. Ang sabi, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa sinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Yung purpose ng Diyos ay mananatili according to election. Na hindi sa pamamagitan ng magawa, hindi sa ating pagka-religyoso, sa ating mga good works before, pero ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos sa iyo. Hindi sa ating mga gawa. Na hindi sa pamamagitan ng magawa, kundi doon sa tumatawag. Ay sinabi sa kanya, ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakakabata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ang aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasutaman. Tingnan niyo, ang plano ng Panginoon. Nasa sinapupunan pa lamang ang dalawa. Tampal to, di ba? Si Jacob at si Esau. Pero doon pa lamang sa sinapupunan, pinili na ng Diyos si Jacob. Wala pang mana yung mga bata. Hindi pa nila alam kung ano yung sanlibutan. At si Jacob, hindi siya pinili. Pinabayaan siya. Ganun kung magsabi ng hate, yung kinabuyan. Ibig sabihin, pinabayaan siya, hindi siya dumanas ng special grace, kundi common grace. At si Jacob ang pinili. Kaya nung lumabas, sino mabait sa kanila? Si Esau ang mabait. Pero si Jacob, masama. Yan po ang larawan ng mga tao ng Diyos na masama rin. Si Esau, masamang mabait. Pero si Jacob ay masamang mandaraya. Pero, ang pagkakapili ng Diyos ayon sa kanyang sariling kasiyahan ng kanyang kalooban. Ephesians chapter 1, verse 11. And yet, kung itong pinakita ng Diyos sa bayang Israel at minaliit nila, kinutya nilang pag-ibig ng Diyos, ito rin ang makikita sa atin sa mga spiritual Israel. Na pinababayaan natin ang kanyang templo. Pinababayaan natin ang ating sarili at tayo po ay nangungutya rin. Ha? Pwede na akong magtrabaho, pwede na akong maghanap buhay na walang Diyos. Mabubuhay ako. Talaga, lahat tayo mamamatay, pero saan ka pupunta? Wala na. So yung kung tirang-tira nilang pag-ibig, ikalawa, itigil na natin, itigil na ang ating tira-tirang respeto. Hindi tayo pwedeng umibig na walang respeto. Pero pwede tayong respeto na walang pag-ibig. Pero sa Kristiyano, hindi pwedeng umibig na walang respeto. Tingnan nyo ang sabi sa verse 6 hanggang 8. Iginagala ng anak ang kanyang ama at namautusan ang kanilang amo. Kung ako ngay isang ama, nasaan ang karangalan na dapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon naman po sa inyo, o mga pari na humahamak. Mga pari po ito yung mga nangunguna sa pagsamba, leader. I-apply natin ito sa mga manggagawa, workers ng church. Pero sila yung humahamak ng higit, kaya sumasama na ngayon yung mga iba pa. Na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano natin hinahamak ng iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dampanan.
At sinasabi ninyo, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong sinasabi ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo naghahandog ng mga bulag, mga hayop bilang alay, di ba masama yun? At kapag kayo naghahandog ng mga pilay at may sakit, hindi ba masama yun? Subukan nyo ihandog ito sa inyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo. O pagpapakitaan ka kaya niya ng kabutihan, sabi ng Panginoon. Yung kanila pong respeto, tira-tira na lang. Pwedeng ibigay, pwedeng hindi. O di kaya, yung kanilang respeto ay tira-tira. Wahaw. Diba? Napapansin niyo ba yun? Minsan, kausap mo yung tao, gandang relasyon ninyo, pero may dumating ngayon na ibang tao na mas kinagigiliwan niya, hindi ka na napapansin. At mamaya, mag-usap tayo, no? Dahil mayroon siyang higit na minamahal kaysa yung dati nagmamahal kayo. Pero nung nangyari sa Panginoon, hinamak ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa mundo, iginagawa ng anak ang kanilang ama. At hindi lang yun, ang mga utusan ng mga empleyado, ginagalang nila ang kanilang employer, ang kanilang boss. Pero ako mismo ay ama, ako mismo ay Panginoon. Nasaan yung paggalang ninyo sa akin? Nakita niyo ba? Ang pinapakita rito, mas mahalin niyo ang inyong pansariling kapakinabangan. Hindi niyo minamahal at nirespeto yung pinagmumulan ng pakinabang ng inyong minamahal at patinan sa iyo. Nagkaroon lamang ng negosyo yung taong nang pinagpahala ko siya dahil ikaw ay nariyan. Pero hindi niyo ako binibigyan ng dalang. Yung natwiran pa, paano ka namin hinambak? Ano niyo, may isang lumapit kay Spurgeon. Kaya ako nag-preach si Spurgeon, nakinig talaga siya, pinagpilihan about Jacob and Esau. Pagkatapos ng preaching, lumapit itong matanda. Sabi niya, Pastor Spurgeon, alam mo, may problema ako, sabi niya. Hindi ko talaga maintindihan bakit kinamuhian ng Diyos si Jacob kasi Esau. Si Esau. Yun ba? Sabi ni Spurgeon. Yun ba? Alam mo, pinoproblema ko, nanay, kung paano inibig ng Diyos si Jacob. So yung babae, natigilan siya. Nakita ng babae lang pag-ibig ng Diyos hindi bumapatay sa mabait at masama, kundi patay sa kanyang sarili. Ito si Jacob, pero nilapastangan nila ang altar ng Panginoon. Nilapastangan nila, hinamak nila ang pangalan ng Panginoon. At nilapastangan nila ang altar ng Panginoon. Sa verse 7 and 8, makikita natin kung paano nilapastangan. Naghahandog sila ng mga pagkain, maruming pagkain sa dambana. At sasabihin nila, paano ka namin nilapastangan? Alam nila, pag napastangan nyo, mag-aray ka ng maruming handog sa pagsama. Pero sabi ng Panginoon, kapag kayo naghahandog ng mga bulag na hayop, mga pilay, masama yun. Sabi ng Panginoon, kapag kayo'y naghahandog na may sakit, masama yun. Subukan nyo ibigay dito sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya. Hindi. Pagka gobernador natin, talagang pagkagasusan natin yan, bigay natin yung bebe. Kasi gobernador eh. Eh bakit di natin ginagawa sa Diyos yun? Tira-tira lang ang binibigay natin sa Diyos. Sa nating context dito, ang Agabus chapter 3 about your givings and tithes. Bakit tira-tira lang? Pero sa tao, sa iba, kompleto, special pa. Bakit? Nilapastangan nila ang altar ng Panginoon. Sa kung nila, paano pa namin nilapastangan? Nakalimutan nila.
Ang sabi ng Panginoon, sa paghandog ninyo sa altar, dinapastangan ninyo ng inyong mga handog. Hindi na nakikita na maaaring sabihin lang, mas maganda pa naman yung handog lang, maganda pa naman, mapakinabangan. Pero ang totoo nun, altar yung usapan dito. Altar. Ano ba yung altar? Magaling salita, ang altar po, ito po yung tipanan ng Diyos sa tao. Dito sila magtatagpo. At kung nasaan ang presensya ng Diyos, alam natin ito ay banal. Minsan nga, natutuwa ako sa mga nagsasabi na pagka kumakain na, kung pagkatay yung pagkain, mapo ka dyan. Igalang mo yung pagkain, altar yan. Hindi mo yung pagkain, altar. Di ba? Mga magulang natin noon, yung tatay ko, excuse me sa salita, sinyawa. Altar niya. Wala. Kainin mo yan. Igalang mo yung pagkain. Ano nangyari? Yung pagkain na ginagalang, pero nagbigay ng pagkain na hindi na ginagalang. Ganun sila. Kanilang nilapastangan. Yung altar, yung tipanan ng Diyos at ng tao, ang minawala nilang kabuluhan, hindi na nila ito ginagalang. Saan ba nagkakatagpo ang Diyos at ang tao? Dito po sa iglesia. Matthew 18:20, kung saan may dalawang o tatlong nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, naroon ang kanyang presensya. Ang binibigyan natin ng halaga at paggalang ay yung mga bagay. Pero yung ating pagkikipagtipon at pagkipag-isa ng Panginoon, hindi na natin pinapansin at hindi natin ginagalang. Mayroon ba tayo may natuwiran doon? Wala eh. Baliwala sa atin yung ating pagkikipagtagpo sa Diyos. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, huwag niyong kakaligtaan ang inyong pagtitipon. Sapagkat yung pagtitipon na yon, altar, na kung saan makikipagtagpo ang Diyos sa iyo. At dahil dyan, sabi ng Panginoon, dahil sa inyong paglapastangan sa altar, nilalapastangan niyo ang Diyos sa inyong mga handog. Sa inyong mga handog. So, sumasamba sila sa maling handog. Alam nila ang tama nilang dapat ihandog. They know that. Di ba? Alam nila yan eh. Na kailangang pumili sila ng the best na tupa, panganay. Walang kapintasan. At kanila itong papatayin at lahat ng lamang loob na may taba, yun ang unang susunugin para masamyok amoy sa Diyos. Pero ang binibigay nila mga pilay, mga sakang, mga may sakit, ang ibinibigay nila. Dahil wala na silang galang sa tipanan ng Diyos at ng tao. Si Abel, nung siya maghandog sa Panginoon, panganay ang kanyang binibigay at kanyang kinukuhang taba para sunugin at nagustuhan ng Diyos. Ay yung kahit Cain, bagamat maganda yung handog ni Cain, pero hindi tinanggap ng Diyos. Si David, nung siya maghandog sa Panginoon, anong katwiran ng David? Binibigyan siya ng libre ni Arauna. Pero sabi ni David, 2 Samuel chapter 24:24, 2 Samuel chapter 24:24, ganito sabi ni David, ngunit sinabi ng hari kay Arauna, hindi, kundi bibilhin ko ito sa iyo sa halaga. Hindi ako mag-aalay ng mga handog na sinunog sa Panginoon kung Diyos nang hindi ko hinugugulan ng anuman. Sa gayoy, binili ni David ang giitan at ang mga baka at ng 50 siklong hina. Si David hindi siya makapaghandog, makapag-worship sa Panginoon na hindi siya namumuhunan. Hindi niya nilalaanan ng panahon. The best at kanyang binibigay. Sa atin, ano ba ang panawagan ng Diyos sa atin? Sa banal na kasulatan kung paano tayo magsumamba. Offer your bodies as a living sacrifice to God. Buong katawan na talagang binibigay natin, walang pag-alinlangan, wala tayong pag-aatras.
pag-alinlangan o napipilitan naman, yan po ay pilay, yan po ay may sakit, yan po ay hindi ka nakapaglapat sa Diyos. Binabaliwala mo na ang altar ng tipanan ng Panginoon. Kaya sa buhay Kristiyano, itigil na natin ang tira-tira nating pag-ibig sa Diyos. Itigil na ang ating tira-tirang respeto sa Diyos. Give Him the best. Then ikatlo, itigil na ang ating tira-tirang panahon. Yung ating tira-tirang panahon. 9 to 11. Ito po sabi, ngayon maaari ba ninyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay, magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Meron sana sa inyong magsara ng mga pinto upang hindi kayo makapagpanilas ng apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi mo kayo pinanalutan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At hindi ako natatanggap ng handog mula sa inyong kamay sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulugan iyon, dakila ng aking pangalan sa mga bansa at sa bawat dako ay paghalugan ng kamanyang ang aking pangalan at ng dalisay na handog sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag niyo ibigay sa akin yung mga tira-tira ninyong panahon sapagkat ako'y dakila at ako'y sinasamba ng buong sanlibutan. Pero hindi yun ang tinatanggap ng Diyos na pagsamba, kundi yung kanyang regulative principle, yung kanyang iniatang sa atin. Sapagkat kung tinatanggap ng Diyos ang lahat ng pagsamba sa sanlibutan, ay pwede pala sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya rito, huwag niyong gawin yun! Yung inyong panahon ay dapat sa akin! Huwag tira-tira! Sabi ng Panginoon sa verse 9, hingi kayo sa akin? At gusto niyong tatanggap ka sa akin? Ganyan wala kang panahon sa akin. Mananalangin ka, humingi ka ng biyaya, pagpalayo ng negosyo mo, pagpalayo ng trabaho mo, pagpalayo ng pamilya mo, pagkatapos wala kang panahon. Hindi mo alam na ang dakilang pangalan ko at ito ay sinasamba ng buong sanlibutan, pero ikaw hindi ka makasamba ng totoo sa akin. Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 10, bilang po ito, o mayroon sana sa inyong magsara ng mga pinto. Bakit? Upang hindi kayo makapaglingas ng apoy sa aking dambana ng walang kapuluhan. Hindi ko kayo kinalulukan. Sabi ng Panginoon. At hindi ako tatanggap ng inyong handog mula sa inyong kamay. Alam mo, yun ang sabi ng Panginoon. Saan pa yung taong magsara ng pintuan? Ano ibig sabihin na sana tumigil na kayo sa ganyan kasi ng pagsambal sa akin? Sana may matigil sa inyo sa gawain niya. Para hindi na kayo makapagpanigas ng apoy. Now, alam natin pagpapanigas ng apoy sa templo ay napakahalaga at banal yan sa Panginoon. Di ba nalaman natin ito sa Leviticus chapter 10 na mayroong dalawang mga saserdote na hindi sila sumunod sa kalooban ng Panginoon at sila nagsindi ng ibang apoy, strange fire, na hindi iutos ng Panginoon. Anong nangyari sa kanila? Namatay sila. Pinatay sila ng Diyos. Pinatamaan sila ng kidlat right there and then. Sana huwag na! Magsara na sana! May magsara sana sa inyong pinto para hindi na kayo makasamba ng hindi tama. Yung po sinasabi ng Panginoon dito. Alam nyo, ang ipinapakita rito ng Panginoon, ang isang Kristiyano, hindi siya makakapagbigay talaga ng panahon sa Diyos hanggat hindi mo na siya nakatanggap ng parusa sa kanya. Hanggat hindi tayo natuto sa ating pagwawalang bahala, hanggat hindi tayo dumanas ng kapalit ng ating pagwawalang bahala, hindi tayo matututo.
Kadalasan mo ng ating katwiran eh. Wala namang nangyari sa akin. Wala namang nangyari sa pamilya, wala namang nangyari sa mga anak ko, wala namang nangyari sa mga magulang ko. Okay lang. Tsaka, every Sunday, dyan naman yung Sunday. Pero tinagda ng Diyos yan, at kaya yan. Para makipagtipanan sa'yo. Tapos hindi ka makipagtipanan sa home church mo, doon ka sa iba. Alam mga iglesia, sinumpaan mo na makipagtipan sa Diyos every Lord's Day. Kahit maganda pa yung pinuntahan mo, pero balikan mo ang iyong pakikipagtipan sa Diyos. Dapat sa home church. Eh, sabi ng Panginoon, sana may magtigil sa inyo para hindi na kayo makapagningas ng apoy. Wala siyang kasiyahan sa mga paghandog na gano'n. Hindi niya tatanggapin ang kanilang mga handog. Dahil walang time, walang panahon sa pagdakila ng pangalan ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Nasa, from the rising of the sun, even to its setting, dapat sumasamba tayo. Dapat siya nasa puso natin. Kalooban ng Diyos na tayo ay magbigay ng buong pagmamahal, respeto, at panahon sa Diyos. Then fourthly, lastly, itigil na ang ating tira-tirang pagsisikap. 12-14, ngunit inyong nilalapastangan nyo kapag inyong sinasabi na ang hapag ng Panginoon ay nadumisan at bunga nito ang pagkain niya ay hamak. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito at inamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga po. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay, at ang may sakit, at ito ang dinadala ninyong bilang handog. Tatanggapin ko ba mula sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. Ngunit sumpain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at ipinangako ito, kayo may naghahain ng hayop ng may kapintasan sa Panginoon, sapagat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon na maupo, at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng mga bansa. May pagsisikap po ang mga tao rito na makapagandog sa Panginoon. Pero nagsasawa sila sa pagkikipagtagpo sa Diyos. Sasawa na sila. Nakasawa na ng isang taon. Sunday na naman. Nakasawa yung pag-ibig. Antok na antok pa ako. Overtime ako gabi. Kaya, sige, kahit pilay yung katawan ko, kahit spirito ko ay bulag, at ang spirito ko ay talagang may sakit, sige, handog na lang ako. Kasalanan ba ng Diyos na magpuyat ka? Kasalanan ba ng Diyos na araw ng Sabado o imbis na paghahanda na-disgrasya ka? So sabihin mo, kahit may sakit ako, umatin ako. Kailangan lang. Kunting silat lang, kunting ambon lang, hindi na makasamba. Wala. No time. Hindi makapagsakripisyo. Pero ang Panginoon hindi nagpapapaya sa atin. Hindi siya nagtulang sa atin. And yet, pinagsasagot natin sa kanila. Paano ka namin nilapastanan ng Panginoon? Ang sabi pa nila, agod na sabi. Kasanatin mo. Marumi naman yan eh. Marami nang kasama dyan na hindi naman Kristiyano eh. Bakit tinatanggap? Marumi yan, mabaho. Sabi ng Panginoon, inaamoy-amoy niyo pa. Masabi, ayoko na matinda kasi mga hipokriti mong yan dyan eh. Hindi na ba alam, tinubos yan ng Diyos. Tinubos ang dugo ni Kristo. Sino bang perfecto sa akin? Bakit tinanggap niyo pastor na makasalanan yan, sinapang pamilya niya, tapos tinanggap ko, bakit? Anong ba magkakal? Yung bang kasiraan ng pamilya para maligtas ang tao ito?
Ang sabi nga ni Peter kay Cornelio, sa mga kasama niya, sino magpipili sa akin para bautismo itong pamilya ni Cornelio? Yung bang ating batas? Yung bang ating tuntunin? Na kailangan maging perfecto muna siyang isang Hudyo bago natin tanggapin? Hindi. Kailangan mo sa maayos para maayos yung kanyang pamilya. Kaya, dahil dyan, dinadala nila tira-tira. Naman. Hindi na sila nagsisikap. Ay, nako. Sige na nga, sige. Bagawan na ako, sige, sama ko, kasama ko yan. Ano ba? Ito ba na yun, may pastor? Hindi mo makita. Sabi niya, ma, nadalo na lang ako, kahit may nagdag. Hindi, ma, tayo naman tayo kayo sa lipid. Nakakayaan ko kay Pastor Boy. Nahiya doon sa akin, may mga sa isip yung palagi. Kayo mga magulang, yung anak ninyo, turuan ninyo ng tama. Huwag yung sabihin, alis ka po. Inawa niyo pala ako. Hindi tama yun. Kaya siya mo, sige, ganyan yan. Kapalitan yan. Huwag yung gawin pala ako yung ibang tao na tinatakpan ninyo yung responsibilidad. Kaya nangyari po ang mga tao ito, dahil sila ay pagod na, sawa na, nagdadala ng pandaraya. Pandaraya ng kanilang pagsawa. Hindi na totoo. Pagod na eh. Kaya makita mo dyan, nagpagod, kahapon, tulog. E dito mga pilay. Physically present but spiritual absent. Hindi, ayaw niya. Ayaw ng Panginoon niya. Pandaraya niya. Tingnan niyo ang sabi sa 14. Ngunit sumpain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kaawan na isang lalaki na ipinangako ito. Di ba? Ganun ang mga Israel eh. Mayroon sila ipinangako ito para sa Panginoon, the best. Pangako ito. Gayon may naghahain ng hayop na may kapintasan sa Panginoon. Dinadaya nila ang Panginoon. Tapos ayaw naman ito. Makalain mo, noong 3,000 na yung kitlagat sa buwan, eh magkakaroon yung 300. Eh yung 30,000 na isang buwan natin, dalawa. Makabigat yung 3,000. Di ba paano kung 50,000 na 5,000? Di man nakikita ni Pastor yan. Ano? Yung 300 na lang. Di ba pangalay lang? Mayroon kang itinapangako. Pero hindi mo binibigyan. Hanggang ngayon, maraming Kristiyano hindi nag-tithes dahil hindi sila naniniwala na tithes ay kalooban ng Diyos. Naniniwala sila kay Soriano. Kaya yun yung pandaraya ng pastor. Remember, Old Testament ay larawan ng ating totoong pagsamba sa Diyos. Sa Old Testament, patas yan. Pero pagdating sa New Testament, pag-ibig yan, worship yan. Kaya hindi halaga yung 10%. Kami yung maraming pa ng Kristiyano, hindi nag-tithes talaga. Dahil ito daw ang parang pagpapalaki ng yan, pastor. No? Kaya nandaraya tayo. Imbis na tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, dinadayo natin pang hindi yung pastor ang dinadayo, hindi yung iglesia, kundi ang Diyos ang iyong dinadayo. Nakikita natin siya. Narinig. So, gusto kong tignan yung Jeremiah 48:10. Nasa Jeremiah 48:10. Sumpay nawa siya na may kapabayaan gumawa ng gawain ng Panginoon at sumpahin siya na iniulong ang kanyang tabak sa pagdanat ng dugo. Bakit doon ikinumpa ni Jeremiah ang paglilingkod sa Panginoon at yung pagdanat ng dugo? Now, context ito, dapat natin malaman na mayroon talagang panahon na hindi natin gagawin ang isang bagay kung hindi pinagpuputos ng Diyos. At tulad ng pag-conquer ng isang bayan, hindi talaga nila susugurin yan hanggat hindi niyo gusto na i-conquer yan, patayin mo lahat, pati hayop.
Yan ang pagsunod sa Panginoon. Pero may time na huwag mo gagawin. Sapagkat lapag sa kalooban siya. Ganon din sa ating pagsamba, kung iniutos ng Diyos, gawin natin. Pero kung mayroong bagay na hindi pinag-utos ng Diyos, huwag natin gawin. Pero, ang nangyari sa atin, kahit yung bagay na pinag-utos ng Diyos, hindi natin ginagawa. So, ano pong leksyon na kita natin dito mga kapatid? Leksyon po, tanong ko po sa inyo, gaano kalusog ang pag-ibig niyo sa Panginoon? Gaano kalusog ang inyong pag-ibig sa Panginoon? Malusog ba? Pilay? Sakang? May sakit? Bulat? Tapos gusto natin pagpapala. Gusto natin bigyan tayo ng biyaya. Pero ang pag-ibig natin sa Kanya, bahaw. Humingi tayo ng gabay sa ating anak, ating asawa. Lalo kalusog ang inyong pag-ibig natin. Ikalawa, gano'ng kalusog ang inyong pag-ibig sa inyong loved one? Ang inyong minamahal. Dapat lang, mahalin ninyo ang inyong anak, inyong pamilya. Yan ang dapat unahin. Pero hindi naman hanggang isusugal mo ang pag-ibig mo sa Diyos dahil sa iyong anak. Kung minamahal mo anak mo, alam mo kung sino una nagmahal yan? Ang Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos, hindi mo kaya ibigay sa iyong anak. Ang may bibigay sa iyong anak, pabayaan mo siya kung anong buhay niya. Kung di kaya, disiplinahin mo siya ayon sa prinsipyo ng Diyos. Pero hindi ka makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa anak. Ang Diyos ang makapagbibigay niya. So dahil basta pagmamahal mo sa iyong pamilya, sa sakripisyo mo ang pagmamahal ng Diyos. No. Una ang Diyos. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa iyong pamilya. Kayo ba ay nagbibigay ng mga bahaw o tira-tira sa inyong mga minamahal o sa mga tao deserving ng the best? Ewan ko lang. May nagbigay sa atin, sinawali ko eh. I'm not deserving. Pero naawa ko sa kanya. Dahil kung talagang totoo siya nagmamahal sa akin, alay pa naman siguro, bibili siya ako siguro ako ng mas maganda. Kaso lang, bulok na yung mga pagkas eh. Kaya sabi ko, ibalik ko sa kanya. Makakain mo ba yan? May uukod kayo iba. Totoo kung buhay yan. Kung talagang makakis ang tao, walang malaki at mabigat na sakripisyo para ipagdamang mo kanyang pagtungan sa'yo. Gusto mo silang matuwa? Ayaw mo silang magreklamo sa iyong binigay. Kung may reklamo man, palitan mo agad. Kung malit yung baro, sabi mo, tama yan, pakina. Pag malaki naman, tama yan, pag nalaman ng puho. Kasi, kaya pakita mo may kasiyahan, di ba? Maganda ang ibigay. At kung hindi nagagawa natin, mga kapatid, na tira-tira pa rin bahaw ang ating pag-ibig sa Diyos, bahaw ang pag-ibig natin sa ating kapwa, it's time to repent. Talagang dapat tayo positive. Sabagat, ang kasalanan ito hindi sa kapwa, kundi kasalanan sa Diyos. Ano bang nagawa mong pagkukulang sa kapwa, ikaw ay nakakasala sa Diyos. Sabagat lahat ng ginagawa ng Diyos, lahat ng kausulan ng Diyos, ito ang ating pinagbuhay. Kaya naman hindi tama, sa Diyos tayo nagkakasala. Kaya dapat tayo magsisi, ilabad natin sa Diyos, at pangako natin na hindi natin bibigyan ng tira-tirang pag-ibig ang ating Diyos. Tayo na lang.